Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So, kanina nga po, ang sugod bahay mga kapatid ang unang bumunga dito po sa pagsisimula ng Itbulaga at agad nating nakita at nasilayan ang isang Miles Ocampo. Kahapon po kasi, di ba, wala po siya sa Itbulaga. So, substitute po itong si Miles Ocampo nitong si Paulo Ballesteros dahil wala po siya kanina dito po sa Itbulaga dahil ito po ay tungkol sa Drag Race Philippines. Sobrang pagod po, sobrang puyat nitong si Paulo Ballesteros dahilan para kailanganin po niya na magpahinga muna mga Kadabarkads. Kaya kung inyong mapapansin, Jose, Wally, and Miles Ocampo sa sugod bahay mga kapatid. Samantalang meron tayong guest kanina, walang iba kundi po itong si Sid Lucero. Bumisita po siya sa Itbulaga para syempre i-promote ang kanilang upcoming movie. By August 20 po ito sa mga sinihan mga Kadabarkads. Kasama niya po dito si Bea Benene, no? So, ang pamagat or ang title ay Post House na medyo may pagka-horror daw to mga Kadabarkads. Kaya naman supportahan natin at bumalik na tayo sa sinihan. Samantalang belated happy birthday naman sa anak po nitong si Wally Bayola na si Zian Bayola. So, kahapon po mga Kadabarkads, binati po siya ng buong Dabarkads natin, ni Bossing Big Soto, ni Boss Joey De Leon, and syempre ng ilang mga Itbulaga hosts. At makikita nga dito, binahagi po ni Wally Bayola yung ilang mga ganap, no, ilang mga pasilip sa birthday celebration ng kanyang anak. At sa mga patuloy naman pong nakakamiss kay Queen Amber Torres mga Kadabarkads, stay put lang kayo dyan dahil makikita nyo na din po si Queen Amber Torres sa mga susunod po na linggo. Pero bago nyo makita si Queen Amber Torres, meron po siyang mensahe para po kay Tito Soto. So, nare-share po ni Queen Amber Torres itong pinost ng TBJ. Pa-congratulate po dito kay Tito Soto dahil sa People Asia's Men Who Matter 2025 awardees. Sabi nga po nitong si Queen Amber Torres, congratulations daw po kay Tito Soto, my forever Tito Sen. So, maging itong si Queen Amber, miss niya na po si Tito Soto. And hopefully, by Saturday, makasama natin si Queen Amber at makita din po siya ni Tito Soto. Samantalang isang clone grand winner naman mga Kadabarkads, ang nakuha po ang isang clinic or isang brand para po siya ang mag-endorso dito. Walang iba kundi po itong sobrang lucky si Lucky Robles po mga Kadabarkads. Nakuha niya po ang isang clinic ng Dear Self Aesthetic and Wellness Center. So ayan po, pirinomote niya po ito mga Kadabarkads. And syempre, naimbitahan din po siya ng personal sinaturang clinic. And na-experience niya po yung ganda ng service netong Dear Self. Sabi nga po nitong si Lucky Robles, ito po na clinic na to yung nag-aalaga sa kanyang face para magmukha siyang glowing lagi, no? Kasi marami daw pong nagtatanong kung ano daw po ang sikreto ni Lucky. At eto na nga po, nireveal niya na ang Dear Self na kung saan ay kinuha po siya para siya po ang mag-endorso nito. Samantalang Atasha Mulak at Andres Mulak mga Kadabarkads, kinuyog at pinagkaguluhan po ng mga fans. So parang nitong nakaraan or nung kagabi mga Kadabarkads, nagkaroon po ng rehearsal para po sa dance. Parang doon sa Bibarkada ba yun mga Kadabarkads. So nagkaroon sila ng rehearsal. Tapos may ilang mga netizen ata na nag-share ng location netong si Andres at ayun na, dinumog po sila at pinuntahan po sila ng ilang mga fans doon to the point na eto na po nagkakagit-gita na and syempre nagkakagulo na. Kaya naman makikita nyo dyan si Andres, nagtakip na lang po siya ng towel para sana hindi makilala. Pero ang ending, pinagkaguluhan pa din po siya mga Kadabarkads. So lesson learned, wag po ninyong i-share sa mga social media kung nasaan itong
location ng inyong mga iniidolo or nitong si Andres, si Atasha Mulak kasi malalagay po sa peligro ang kanilang buhay. Next topic naman, pag-usapan natin mga ka-Dabbercads ang tungkol dito sa isang lihitimong Dabbercads na since 2005 po ay nasa Itbulaga na. So marami kasi ang nagtatanong bakit daw bigla na lang umalis, bigla na lang daw nawala itong si Julia Clarete sa naturang noontime show. So since 2005, until now, nasa 20 years na po itong si Julia Clarete. Sana no, kundi po siya umalis. So binigyang linaw na po ni Julia Clarete ang tungkol dyan sa pag-alis niya po sa showbiz industry. And ang rason po, magpo-focus daw po siya sa kanyang love life, sa family niya. So eto lang po, i-repeat ko lang ulit mga ka-Dabbercads para po sa mga nagtatanong, okay? Sabi dito, 5 years since she left the Philippines to live in Malaysia where she eventually got married. Julia Clarete opened up about how she felt at the time when she turned back on the showbiz. The first thing I did was just constantly pray kasi by then you get peace of mind. You really just ask for guidance from God kung ano ba talaga ang gusto niya for you. But her move to different country came with the idea of wanting some changes in her life. Parang I wanted to try something daw that was good, something new, something good. What is it like to live in different country? I was a different person. While in Malaysia, Clarete said it was also fulfilling for her to just be a wife and a mom. It was fun. There were a lot of challenges, pero it was really fun. When I had Seb, I was really the working mom. And then, when Seb and I moved to Malaysia na, nagulat yung anak ko kasi sabi niya, you're just my mom now. So, yun po yung dahilan mga ka-Dabbercads. Kaya siya ay bigla ang nawala po sa Itbulaga, sa showbiz industry, kasi gusto niya pong i-try yung mga ibang mga hindi niya pa po nasusubukan. And inamin niya nga po na kahit mahirap, kahit very challenging, masaya naman po. So yan po yung dahilan kaya po siya ay umalis at nagpahinga muna. Okay? Samantalang isang noontime host naman po ang binira ng isang abogado. Sinong noontime host yan? Walang iba kundi po si Vice Ganda again. Sabi nga dito, Marcoleta hindi ikinatuwa ang sinabi ni Vice Ganda tungkol sa kanya. Si Marcoleta po isa yang abogado at the same time ay senador. Sabi dito, ibinahagi ni Senador Rodante Marcoleta na hindi lamang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ginawa umanong katatawanan ni Vice Ganda sa kanyang concert. Ayon kay Marcoleta, pati siya ay ginawang katatawanan ni Vice sa kanyang concert na ginanap nitong nakaraan. Sabi po ni Sen Marcoleta, pati ako ay kanyang idinawit, ani Marcoleta. Nagpapatawa ba po siya, Vice Ganda? Nakita niya si Senator Grace po. Natawa po at siguro naging successful siya, napatawa niya ang senadora. Bigla niyang sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta. Kung matatawa kayo, napakawalang hiya nung tao na yon. Dagdag pa niya. So grabe lang mga ka-Dabbercads, ang dami palang nasasagasang tao nitong si Vice Ganda. At eto nga po at talaga namang pulutan siya ng social media at maging ng attorney, ng senator, talaga naman pong binabanatan din po siya. And ngayon nga po, nakalib siya mga ka-Dabbercads para pansamantala pong mapalamig ang naturang issue. So, paano mga ka-Dabbercads? Anong say nyo dito? Please comment down below. So, paano hanggang dito na lamang po ang update natin? Thank you so much sa pakikinig at pagsubaybay.